Mabuhay ang Kristong Hari. Palakpakan natin ang Kristong Hari. Today, brothers and sisters, we celebrate the kingship of Jesus and the image Jesus presented by the gospel reading today is the image of a merciful king. Na kung meron pong mahalagang mensahe ang ebanghelyo sa atin sa araw na ito, ay ito. Ang paalaala sa atin ng walang katapusang awa sa atin ng Diyos. Narinig natin sa ebanghelyo na pinagkalooban ni Jesus ang hiling ng nagsisising salarin na alalahanin siya sa kaharian. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Luke 23:24. Isang pag-alaala lamang ang hiniling nung salaring nagsisisi sa kasalanan. Yun lang. Wala na. Na siya'y alalahanin. But more than memory, brothers and sisters, Jesus granted the repentant thief His boundless and overwhelming mercy. As the gospel tells us, Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. Ngayon di isasama kita sa paraiso. Luke 23:43. My dear brothers and sisters, this gospel reading and the solemnity of Christ the King teach us important lessons in life. Number one, God always forgives a repentant heart. He shows us His unconditional love. And this unconditional love of God leads us to our salvation. Na gaano mang kamali ang ating nagawa, gaano mang kalaking kasalanan ang ating ginawa, mga kapatid, lagi nating tandaan na tayo ay parating handang patawarin ng Diyos kapag tayo ay lumapit sa Kanya, kapag tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanang nagawa dahilan sa Kanyang walang hanggang awa sa atin. The boundless mercy of God. Yes, brothers and sisters, nais ng Panginoong Hesukristo na tayong lahat at the end of our journey in this earth, yung tayo ay makasama niya sa paraiso, yung tayo ay maligtas. Nang pangakong yon ng Panginoon ay hindi lamang doon sa nagsisising salarin, subalit ang pangakong yon na makasama sa Kanyang paraiso, sa Kanyang kaharian ay sa ating lahat. Sa ating lahat. Dangan nga lamang, kinakailangang tayo ay marunong humingi ng kapatawaran sa ating pagkakamali. Have a repentant heart, brothers and sisters. God
always forgives a repentant sinner. Amen? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Walang hindi nagkakamali. Pero ang lagi nating tandaan, again, have a repentant heart. God always forgives a repentant sinner. That's one. The second lesson of this gospel, the kingdom of Jesus liberates us from the bondage of darkness and sin. Na mula sa madilim na buhay, ang nagsisising salarin ay dinala ng Panginoong Hesukristo sa liwanag ng kanyang pagmamahal, sa liwanag ng kaligtasan. Sabi nga pong ganyan, second reading, according to the letter of Paul to the Colossians, chapter 1, verse 13, mula sa pagkaalipin natin sa kadiliman at kasalanan, inilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang pagmamahal. Brothers and sisters, ganun ka buti sa atin ang Diyos. Ganun tayo minamahal ng Panginoon. Ayaw niya na tayo'y masadlak sa kadiliman ng kasalanan. Ang nais ng Panginoon, yung tayo ay madala niya sa kaliwanagan ng kanyang pagmamahal sa kaligtasan. Alam niyo, while reflecting on this gospel, I remember a very gifted lay preacher. His name was Brother Doming. Na mula sa kanyang pagkaalipin sa dilim ng kasalanan, siya ay dinala ng Diyos sa liwanag ng kanyang pagmamahal. Naayon sa kanyang kwento, sinasabi niya at inaamin niya, nung kanyang kabataan, napakagulo, napakadilim ng kanyang buhay. Miyembro siya ng mga teenage gang, leader pa siya. Naririyan yun siya naging miyembro ng isang sindikato. Marami silang mga taong sinaktan, niloko, ninakawan. At ang sabi pa niya, 15 taon ang kanyang may bahay, nagtitiis sa kanyang kalokohan sa buhay. Subalit, dumating ang pagkakataon na kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Mula nang siya'y dumalo, naimbitahan sa isang Life in a Spirit seminar noong January 15 to 16, 1980. Hindi po siya ng Diyos. At mula sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan, pinalaya siya ng Diyos sa kadilim at kasalanan. Sabi niya, isinuko niya ang kanyang buong sarili sa Panginoon. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Simula nang iyon nangyari, ginamit siya ng Diyos. And that was paradise. August 7, 2001, isang malaking pagsubok ang nangyari sa kanya. Samantalang siya ay papunta sa isang The Life in the Spirit seminar para mag-preach. On the way, inatake siya sa puso. 50-50 ang buhay niya. At nung siya isuriin ng doktor, sinabi sa kanya, ipinagtapat, 25% na lang ang gumagana sa kanyang puso. Sira ang kanyang puso. Ano ang advice ng doctor? Heart bypass, operasyon. Pero ang problema, kailangan ay 2 million to 3 million pesos. Walang pera. Anong kanilang ginawa? Ng kanyang pamilya, ng kanyang community, nagdasal. Walang imposible sa taong nagdarasal at nananalig sa Panginoon. Gumaling siya. Another paradise in his life. Minsan,
Sa isang life testimony, sa Holy Week, ang na-assign sa kanya ay ikapitong wika na nagsasabing, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ika'y nasa iyo ng kaharian. At ang kanyang sinabi ay eto, Paradise is when we have Jesus in our heart. Paradise is when we experience the miracles of God in our life. Paradise is Jesus. My Jesus is my paradise. Di naglaon, ang kaibigan kong preacher ay sumakabilang buhay. At ang parati kong naiisip, siya ay masaya na kasama na Jesus sa kanyang paraiso, sa kaharian ng Diyos. Brothers and sisters, kagaya po ng salaring nagsisisi na narinig natin sa Ebanghelyo, ngayon pong pagdiriwang ng Kristong Hari, sabihin din po natin kay Jesus, Lord, remember me now. Remember me always. Remember me in your paradise. Amen. God bless you. Please bow your head, close your eyes. Tingnan po natin paano tayo naantig ng salita ng Diyos. Lord, totoo ho. May mga pagkakataon na dahilan sa aming mga kasalanan, masamang ugali, masamang asal, kami parating inaalipin ng kadiliman. Palayain mo ako, Panginoon, sa pagkaaliping ito ng kadiliman at kasalanan sa aking buhay. Dalhin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal at sa dulo ng aking paglalakbay, naway ako'y makarating din sa iyong kaharian. Lord, sana manatili ka sa aking puso upang ang paraiso'y nasa aking pagkatao. Gumawa ka ng himala sa aking buhay upang maranasan ko ang paraiso sa aking pagkatao. Jesus, you are my paradise. You are my Lord. You are my King. You are my Savior, my healer. You are my everything. In Jesus' name, amen. 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 Amen.